Bulalo pares ang linuto ko ngayong gabi mga tol, at sinamahan ko pa yan ng anato fried rice at crispy chili garlic oil. Isang mabisang food tripan na naman to mga tol, kaya tara simulan na natin sa pagsisibak ng bawang. Sunod natin tong sibuyas, luya, siling labuyo at mais. At yan, okay na mga aromatics natin. Ednis tayo ng kalan, salang natin tong pressure cooker, tas hulog na natin tong bulalukat ng baka kasama tong taba. Pressure cook natin yan ng 45 minutes. Ednis ulit tayo ng kalan, lagay tayo ng mantika. Sunod ko tong bawang, konting halo. Hulog na rin natin tong siling labuyo. Tapos konting halo pa mga tol, tsaka natin timplahan ng konting asin. At nung nag-crispy golden brown siya, syempre hanguin na natin. Balik tayo rito sa pine-pressure cook ko mga tol. Binuksan ko yan para tanggalin tong mga kupal-kupal na lumulutang dito sa ating may sabaw. After ko tanggalin yung mga unnecessary shit, pressure cook na natin yan ng 45 minutes. Bomba tayo ng kalan at gagawa na tayo ng matikas na fried rice. Naglagay lang ako ng halagang 10 pisong at sweaty seeds. At nung kumulay na siya, hinango ko na. Saka ko hinulugan ng generous amount ng minced garlic, sabay halo maigi mga tropa. Saka ko hinulog tong bagong saing na kanin. Wala kasi akong leftover rice, kaya nagsaing ako ng bago para gawing at swete fried rice mga tol. Saan natin timplahan ng salt and pepper at konting mabilisang halo na lang yan at okay na yan. Hiwa naman tayo ng spring onion dito para sa ating bulalo pares, sabay set aside. Tanggalin ko na rin tong pin ng pressure cooker, tas kunin na natin tong pambulalo natin. Rekta na rito sa sangkalan, sabay hiwa-hiwain na natin ng ganyan. Nilakihan kong hiwa par dahil pang PSG ulam ni Tito Otits to. Pati tong taba ng baka, hiwa-hiwain na rin natin ng ganyan, sabay set aside. Ednis ulit tayo ng kalan at magluluto na tayo ng bulalo pares. Magisa lang tayo ng bawang, sunod natin tong luya at sibuyas. Haluin lang natin at nung nag-translucent, sunod na natin tong baka. Sangkutsahin natin ng ganyan para pumasok yung aromatic sa karne, sabay ibuhos natin yung pinagpakuluan ng baka. Saka ko hinulugan ng beef cubes, tas konting toyo pampakulay, konting patis na din, tas 2 star anise para sa aroma at konting brown sugar pambalanse. Sabay hulog ng mais para bulalo pares na ang datingan. Pinakuluan ko pa yan ng mga 10 minutes, sabay inalis ko yung star anise. Nakuha na natin yung aroma niyan, kaya di na natin kailangan yan. Saka ko linagyan ng potato starch para magkaroon ng konting body yung sabaw ng bulalo pares natin. Hindi cornstarch ang ginamit ko dahil ayoko nang masyadong malapot yung sabaw ng pares natin mga tol. At mga 5 minutong pakuluan na lang yan at sinalin ko na dito sa mabisang mangkok natin mga tol. Sabay lagay ng spring onion, pinaka pang garnishing niya. Tas to namang anato fried rice natin, pinlating ko na din ng ganyan, sabay lagay ng spring onion sa ibabaw para ganap na ganap. At yun na nga mga tol, nakapagluto na ako ng mabisang hapunan natin. Kaya tara, bakbak na. Yun mga tol, ngayong gabi, tininagawa natin bulalo pares. Grabe yan bro. Sagad na sagad yan. Tapos gumawa rin ako ng paborito kong crispy chili garlic sa itong ating anato fried rice. So paano tara, pakpakan na natin to. Kunin natin itong bone marrow. Kuha tayong taba. Kuha natin mga tol. Lagyan natin yung crispy chili garlic. Sarap! Bone marrow mga tol. Grabe yan. Sarap, anato fried rice. Isa mga tol. Lagyan natin yung crispy chili garlic. Oh. Kain po. Lagyan natin ang crispy chili garlic. Talaga naman mga tol, bomba to.